Araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan natin tong issue ni Pangulong Duterte na plano raw siyang kasuhan nitong Makabayan Black dahil daw sa pagbabanta raw di umano ni Pangulong Duterte sa kanila. So, paano ba sabi nilang binabantaan sila? At bakit kaya sila binabantaan ni Pangulong Duterte? So, panoorin po natin to. Reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil umano sa death threats nito laban sa miyembro ng Makabayan Black, partikular na kay ACT Party List Representative Franz Castro. Kinondena ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang mga naging pahayag ng dating Presidenteng Duterte na target ng intelligence funds ang kanilang grupo. Ang Makabayan Bloc ang kumukwestiyon sa confidential funds ng anak nitong si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Brosas, hindi ito mapapatahimik ng intimidasyon at pagbabanta at pinag-iisipan na ng Makabayan Bloc ang pagsasampa ng illegal na aksyon. Huwag na kayo mag-isip, wala naman kayo mga isip. Gawin nyo na lang. Hindi, basta ganito muna gawin ninyo, ha? Arlene Brosas, itanong nyo muna kay Romualdez. Sigurado naman ako, kayo, nag-aantay kayo ng ng basbas niya kung titirahin ba si Pangulong Duterte o hindi. Tanong nyo muna kay Romualdez. Pero narinig niyo sinabi sa balita na sinabi niya na target daw na intelligence funds ni Pangulong Duterte ay yung grupo nila. Grupo daw nila, ha? Teka lang, di ba ang intelligence funds at confidential funds ng Pangulo ni Pangulong Duterte nung kanyang termino ay pinanlaban sa mga NPA at sa mga komunista. So dito inaamin nila na miyembro o kasama nila sa kanilang grupo itong mga NPA. Kasi sa kanya mismo nanggaling, di ba, na ginagamit yung pondo ng intelligence funds para sa grupo nila. Ang nilalabanan ni Pangulong Duterte nung time na yon yung itong mga NPA, yung mga komunista. So dito, inamin na nila, nakakaparte sila talaga ng mga komunista. O ba't di sila lalabanan ni Pangulong Duterte? Di ba? Yun ang mga nanggugulo sa bayan natin. Kaya nilalabanan niya. So, ibig sabihin, dito, tama lang yung ginawa ni Pangulong Duterte na labanan yung itong mga Makabayan Black dahil parte ito ng NPA. Kasi nanggaling mismo sa kanila. Kasi naging tuta na kayo ni Romualdez ngayon eh. Diba? Alam mo, nakakaano nga eh. Actually, di pala nakakalungkot, nakakatawa nga eh. Kasi sila yung sumisigaw na, tuta ng Amerikano, tuta ng China, ganun sila. Pero sila, tuta ng baboy. Ay, sorry, tuta ng baboy. Banat ba, mga bibig mo. Tuta ng na. Sa dating punong ehekutibo. Kaya kawa ko sa iyo, Madam Brosas, wag na kayo mag-isip dahil wala naman kayo isip. Ha? Hindi nyo naman matarok yung mga ganyang bagay. Tanungin nyo na lang si Romualdez. Tanungin nyo siya kung dapat bang sambahan si Pangulong Duterte dahil napikon siya sa pagbuking sa kanya, natatakbo siyang presidente, ha? Actually, may punto sinabi ni Banat Bay eh. Tingin ko dito napikon dito si Romualdez sa mga binanat ni Pangulong Duterte dahil nga may katotohanan. Kasi ibinuking siya eh. Remember, itong si Romualdez, noong time ni Pangulong Duterte, gusto nito mag-house speaker. Hindi lang siya pinagbigyan, gawa ng, ang kinukonsidera kasi ni Pangulong Duterte noong time na yun is si Cayetano at si Velasco. Ngayon, ang ginawa dito ni Pangulong Duterte para ma-accommodate naman siya paano, ibinigyan siya ng medyo mataas na posisyon yung pagiging deputy. Ngayon, dahil nga sa feeling ko na talagang gusto niyang maging House Speaker, ito, nabigyan siya ng pagkakataon na maging House Speaker nung nanalo yung kanyang pinsan na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Malamang sa malamang, inirequest niya na kausapin ni Pangulong Marcos itong mga kongresista na siya ang i-appoint bilang maging House Speaker. So, lahat na nangyayari ngayon sa Kamara ay may kumpas ni Speaker Romualdez. Isipin nyo na lang
Itong Makabayan Black, hindi naman to pinapansin dati ng mga House Speaker. Gawa ng, alam naman nila kung ano yung intention ng mga to. Alam nila saan nabibilang itong mga to. Pero ngayon, nakikita nyo na parang binibigyan ngayon sila ng importansya ngayon sa Kamara. Oo, sabi natin kung mga kongresista sila. Pero sa pagiging kongresista nila, sinisingle out lang naman nila kung ano yung kanilang agenda, which is labanan ng gobyerno. Pero ngayon, nilalabanan ba nila yung gobyerno? Itong administrasyon na to? Parang hindi eh. May pitik-pitik, oo, pitik para lang masabing negro silang ginagawa, talagang para sila sa bayan. Pero yung talagang batikos na kagaya ng ginagawa nila nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi mo makita ngayon. Kung meron man, hindi direktang si Pangulong, yung kanina sinabi ko Pangulong Duterte, tama, yung panahon ni Pangulong Duterte, taga napakaingay nila. Pero ngayon, no panahon ni Bongbong Marcos, napakatahimik nila. Oo, nag-rally sila. Pero makikita nyo, hindi yung si Pangulong Marcos ang kailang binibira, kundi yung ahensya lang. Hindi kagaya nung kay panahon ni Pangulong Duterte na talagang lahat inililink kay Pangulong Duterte. Ultimong maliit na bagay, ikukonekta nila kay Pangulong Duterte. Ngayon talagang as in, halos wala kang marinig sa mga komunistang to. Pagka meron ng basbas ni Romualdez, doon na lang kayo sumunod. Ano mo, sunod-sunuran naman kay Romualdez eh. Diba? Ayun lang naman yan. Nang magkaalaman na kasi sa totoo lang, ano na yung paulit-ulit yung andaldal nyo. Ewan ko ba, alam mo meron kasing, eto mga kababayan, may 3 na lang. I think correct me if I'm wrong, 3 na lang na party list ng mga makakaliwa ang naandyan sa sa Kamara. Actually, humina sila nung panahon ni Pangulong Duterte. All throughout the election, 2000 and ano ba ito? 19 and 2022, bumagsak talaga ang mga Makabayan Black. Hindi na nga sila black eh. Totoo yun. Ang dami na wala sa kanila. Number 1 dyan, yung bayan muna. Diba? Ang dami na wala sa kanila dyan. I think, ano pa ba yung mga party ng Makabayan Black? Pati yung kay Trillanes, laglag. Yung Magdalo group, laglag din eh. Ang daming nawala. Kaya nga, di ba sabi nga kanina, nilalabanan daw ni Pangulong Duterte yung grupo nila. Ang nilalabanan ni Pangulong Duterte noong time na yun, yung mga NPA. Kaya nga din sa Davao, wala daw NPA na doon, tahimik sila. Dahil nilalabanan nilang NPA. So dito sa sinabi nitong Makabayan Black na to na yung confidential, intelligence fund ni Pangulong Duterte ginamit taban sa grupo nila, totoo. Ginamit labanan ng kailang grupo na NPA. Makabayan trio na sila eh. Hindi na sila papasang K-pop. Kasi ang K-pop usually 4 eh. 3 na lang sila, Tito Vic and Joey na lang sila. So, umihina talaga ho ito Makabayan Black. Kaya lang ngayon, mukhang pinalalakas ni Romualdez. Diba? So, Romualdez, pag yan, nadagdagan sa 2025 na makapasok na party list ng mga makakaliwa, alam mo na. Sigurado kung may basbas mo yan, di ba? Kaya, Siyempre, ilang boto rin na makukuha nila sa mga makakaliwang yan. Ilan ang boto na nakukuha nitong Makabayan Black, itong 3 to. Di ba? Sayang din yan, malaking boto rin yan. Umabot ng 1 milyon yung boto ng 3 yan, di katapano, may sigurado ng 1 milyong boto si Romualdez. Kaya inaalagaan niya ngayon lahat ng kongresista. Wala siyang pinipili ngayon. Dahil kailangan niyang manalo sa pagka-presidente. Kaya ngayon pa lang, pumupondo na itong si Speaker Romualdez. Kababayan, kung ayaw nyo pang manatili itong Makabayan Black na ito dyan, kasi wala namang ginawang kabutihan yan, alam mo yung Makabayan Black kasi ang pinaka hipokrito sa lahat ng hipokrito. Yan ang totoo. Walang biro Ito Makabayan Black ang pinaka hipokrito sa lahat.
Ang galing pumunan niyan, korupsyon, bla bla bla. Feeling nagmamalinis, pero kailan nyo nakitang naglabas yan ng ginagastos ng opisina nila? Totoo yan. Isa pa yan. Hindi pa sila naglalabas ng kanilang pinaka-statement kung saan nila ginagamit ang kanilang pondo. Ang sinasabi lang nila, wala silang pondo. Pero di ba sinabi na nga, inamin na nga nitong kongresista na sila Stella Kimbo at si Ko, yung head ng appropriation, na meron silang confidential tsaka extraordinary funds. Imposible hindi sila nabibigyan dyan. At tapos, kailangan lang certification na nagamit nila yung pondo. O paano bubusisiin itong Makabayan Black? Di ba? Tatanong niya rin kaya kung saan kaya dinadala nitong mga Makabayang Black na itong kanilang mga pondo? Hindi mo nga alam kung saan nila dinadala yan eh. Baka nga, eto sasabihin ni Banat Bay, baka nga daw sa bundok dinadala yung mga pondo nila. Nakita nyo ba silang naglabas na magkano ang ginastos ng kanilang opisina? Kung saan sila, tingnan ninyo, hindi naglalabas ho yung mga yan. Wala hong nilalabas siya mga yan. Ang nilalabas lang yan, kunwari, wala silang pork barrel, kunwari, ganyan. Pero yung mga project niyan, nakakita na kayo ng mga project na ginawa niya Makabayan Black na yan? Wala. Baka binibigay lang doon sa bundok.